Ganito talaga ang gusto ni Aboji, yung nag-gather kami and salo-salo kami. Okay, start na ng ancestral rites. And malabo na din ang mata niya. Araso. Okay. Yusay, kumusta? Ganun. Kumusta? Mahal kita. Mahal kita. Ay, kuku. Hi! Ito yung nabili ko from Goodwill. Hugasan ko lang. Ganda kasi ng color to netizens, look. Yung mga nabili ko sa Goodwill, kailangan kong punasan kasi maalikabok. Ito yung nakastock na. Yung mga binili ko, medyo matagal pa expiration date. Itong mga snacks, 2027 pa. May nabili akong ube crunch ball. Ito yun, oh. Naku, grabe, sikat na sikat ang ube talaga ngayon sa Korea. Sana mas marami pang ma-export ang Philippines, no? Para yung mga farmers natin kumita naman, and alam nyo, yumaman din sila. Ang mga farmers dito, alam nyo, considered na yayamanin. Pero ang mga biyanan ko, very low-key, humble, ganon. Etong bori drink, binabaon ni Ina sa school. Buti nga marami akong nabili. Hinihintay lang namin si Ijun. Pupunta kami sa farm para sa ancestral rites. Kain ako to netizens ng peach. Isasaw-saw ko sa bagoong isda na may sili. Kain tayo. Wala akong mangga eh. Sarap. Sarap. Anong mga prutas ang binibenta ngayon sa Pinas? Kasi di ba may season ng rambutan, lansones, avocado, mangga, ganon. Dito sa Korea, season ng apples, peaches, chame o yung Korean melon, yun. Yung din pala, season din ng apricots. Yung apples pala ay green apples. Kasi ang red apples ay sa autumn pa. Panahon din ng corns. Dami naming mais from last year pa. Hindi maubos-ubos. Munti ko na makalimutan. Panahon din ng watermelon, kamatis, cucumbers, talong, yun. Lettuce. So, yung mga prutas at gulay na yun, mura ngayon sa Korea. Pero pagdating ng taglamig, ay, nako, ginto ang presyo. Pag nasa farm ako, and may mga prutas, ang ginagawa ko, sinasawsaw ko sa asin. Yung mga biyanan ko, hindi daw healthy yun kasi maalat. Sabi ko, sanay naman kami mga Pinoy sa maalat. May nagtanong. Ito na naman ako sa may nagtanong. Kung gusto niyong magtanong to netizens, feel free to ask questions. Pag kaya kong sagutin, sasagutin ko. So, balik ako sa tanong. Bakit daw hindi ako makapagkaibigan sa mga parents ng
friends ng mga anak ko. Paano nyo nalaman na hindi ako nakikipagkaibigan? Kayo talaga. Kilala ko. Nakaka-chat ko. And nakakakumustahan ko yung mga Korean parents. Pero, dito kasi sa Korea, alam nyo, hindi naman sila mahilig dun sa bonding talaga every time. Unless may occasion. Tsaka, ang mga parents din, busy sa work nila, busy sa buhay nila. Sa totoo lang. Alam nyo, yung friend ko sa 4th floor, pag nag-chat siya, magre-reply ako. Kapag nagyayaya na mag-inom, gano'n, dinidecline ko kasi to netizens, hindi ako umiinom. And ayokong ayokong sumama sa group of nanay na ang pag-uusapan ay puro education ng mga kids, mga academies. Kasi ako yung nai-stress eh. Ayokong na-experience ko yun to netizens, kaya ayoko na siyang gawin. Sa totoo lang. Nung bagong lipat kami dito sa apartment, I made Korean friends na mga ajuma din kagaya ko. And na-stress ako to netizens every time na lalabas kami. Instead na pag-usapan yung about life, puro about sa academy. Tapos, yung iba nagsishare pa ng marital problems nila. Ayoko ng ganun to netizens. Sa totoo lang. Yung i-share mo is yung negative things about your husband. Ayoko yun. Kasi yung mga ganung bagay, hindi na yung sinishare sa ibang tao. Pag-usapan yung mag-asawa, ganun. And isa sa mga topics ng mga ajuma ay yung teachers. Ayoko kasi, ayoko ng usapan na may sinisiraan. Sa totoo lang. Kasi, kami, puro family of teachers kami. So, paano kung ganun din pala yung ginagawa ng ibang magulang sa ate ko, kay Tita Kim, kay Tita Kat? So, masakit yun. Kasi, ang mga guro, ginagawa naman nila talaga yung trabaho nila to teach. Alam niyo yun, to become the second parent of our kids sa school. Pagka ganun ang usapan, alam niyo, kahit gusto ko magsalita, kahit tinig lang ako. And, ang hirap makibagay sa mga ajumas na mas matanda sa akin. Kasi for them, hindi nila ako pwedeng maging kaibigan kasi mas matanda sila sa akin. So, humanap ako ng same age ko. Dito sa Korea kasi, hindi ka nila i-consider na kaibigan ka nila kapag younger ka or older ka. Dapat pareho kayo ng edad para maging friends kayo. Ganon. Kaya may hube, sambenim, ganon. Maririnig niyo yun sa Korean dramas. Considered as racism ba yun? I don't think so. Kasi kultura na ng Koreans yun. Na kapag kaedad mo, magka-level kayo, ganon. Naka-experience na ba ako ng racism? Alam niyo, I think so. Pero, nung time na yun, hindi ako aware na nilulook down na ako as a Pinoy. Kasi, hindi pa ako nakakaintindi ng Korean eh. So, wala akong idea sa mga pinagsasabi nila. Parang advantage din yun, no? Kapag hindi mo naiintindihan yung sinasabi ng ibang tao. Kasi, pag di mo naiintindihan, hindi ka magdaramdam. And then, may question pa. Uso ba talaga dito sa Korea yung group ng parents tapos merong pinaka-leader? Yes, to netizens, merong ganun. Yun yung ang pinaka-leader is yung may pera, may connections, tapos mas matanda. Yung group namin before, merong onni ang tawag namin. Parang siya yung nakaka-alam kagad ng information about sa magandang academy, sa magaling na teacher, ganun. Pero hindi ko na-experience yung nagbibigay ng regalo. Hindi. Sumasama lang ako magkape-kape, ganun. Tips sa pagbili ng gold. Actually kasi, kung for investment, ang sabi ni Gold Adjust ito
Sabi niya, for investment, bumili ka ng 24K. Pero kung for accessories, 14K or 18K. And kung bibili ka ng gold, yung dapat medyo mababa ang presyo. Kasi ang presyo ng gold tataas bababa. Totoo lang. Nung nagsimula yung war na sinimulan ng US, di ba? Biglang nagtaas ng gasolina, ginto, ganyan. Eh ngayon, bumaba. So, timing yun. I-timing nyo. I-check nyo din yung presyo ng gold online. Saka kayo bumili. Tapos, kung pwedeng huwag kayong magbenta, huwag kayong magbenta. Pero kung magbebenta kayo ng gold dahil kailangan nyo talaga ng pera, magbenta kayo kapag mataas ang presyo ng ginto. And, eto pa, humanap kayo ng kagaya ng Gold Ajashi na sobrang bait. Sa totoo lang, yung hindi ka talaga gugulangan. Sabi ni Ajashi, alam nyo, hindi ako greedy na businessman. Kasi, hindi ka magugustuhan ng tao kapag sobrang mataas magbigay ng presyo. Lalong-lalo na dun sa mga alam niya daw gitet, kailangan ng pera. Alam nyo, yung pinipresyo niya sa gold kapag bibili niya, sobrang taas talaga. Paano ko yun napatunayan to, netizens? Kasi ako, ang ugali ko talaga, anong style ko, hindi lang ako sa isang store pupunta. Magtatanong-tanong ako, nagsasurvey-survey, ganyan. Tapos, kapag may nahanap na ako na store na talagang gusto ko, na talagang hindi ako malulugi, nagiging suki na ako. Ganun yun. Kung mapapansin nyo, suki ako sa parlor, sa nail salon, sa Innisfree, kasi sila talaga yung nahanap ko na para sa akin. Kagaya si hair salon to netizens. Alam nyo, dahil suki ako, nag-a-adjust siya ng schedule niya. Kapag halimbawa, full na yung time niya, ang gagawin niya, mas maaga siyang mag-open ng salon para ma-accommodate niya kami. Sa nail salon naman, palagi akong may discount. Pag may mga gusto akong nail art, bawas presyo yon, ganon. And sa Innisfree din. Ang dami niyang nabigay ng freebies, sa totoo lang. And then si Gold Ajashi, alam nyo, pag may mga ipapagawa akong alahas, hindi niya na ako charge libre na to netizens. Diba? Sinong nagbabayad ng bills namin? Si Alex, kasi siya ang head of the family. Si Alex lahat sa bills namin. Sa academy fees, siya lahat yun. Anong ginagawa ko sa sweldo ko? Sinesave ko. And kapag may mga kailangang gastusin, siyempre nagkukusa na ako. Sinasabi ko sa asawa ko, ako na. Si Alex kasi alam nyo, ang dami niyang incentives sa company niya. Ang totoo niyan, malaki lang talaga ang gastos namin sa academy. Every magpapalit ng season, dun kami nagsha-shopping. So, malaki ang gastos namin. And pagkakain kami sa labas na netizens, alam nyo, ang ganyang gamit ni Alex is yung meal allowance niya from the company kasi hindi niya na gagamit lahat. And ang dami niyang natatanggap na free chicken, ice cream, cake. So, syempre, dahil may ganon, mas nakakatipid kami. Plus yung blessings na from my in-laws, diba? Pero hindi ibig sabihin nun mayaman kami to netizens. No. We are just blessed to have more than enough. Kasi we also work hard. And kami, ni Alex, of course, pinaghahandaan namin yung retirement namin. Yung future ng mga bata, lalo na pag nag-college, kasi sobrang mahal to netizens. And syempre, eto pa, kailangan namin mag-upgrade ng hearing device ni Ijun. Yun ngayon yung namin, pinag-iipunan pa namin. Daming tanong eh. Kaya lang kasi, baka magsawa na kayo kakasagot ko. Bakit namin pinaghahandaan ni Alex yung
future namin. Syempre, ayaw namin umasa kay Ijun and Ina. Gusto namin ma-enjoy ng mga anak namin yung buhay nila, yung salaries nila, para sa kanila, alam niyo yun? Kayo ba? Pinaghahandaan niyo din yung ano niyo, retirement niyo. Wala na to netizens. Thank you, Lord. Wait. Gusto kong i-try itong ube crunch ball. Alam niyo, kain ako ng kain, pero hindi ako tumataba. Ganito yung tsura niya to, netizens. In fairness, masarap Hindi ganun katamis. Yan kulay ube. May feeling sa loob. Pero mas masarap pa rin ang natin. Pulburon natin dito. The best. Ay, wait. Munti ko na makalimutan. Bakit hindi namin sinusundo si Ina from Study Cafe? Kasi alam niyo din, pag sinundo siya ng sasakyan, mas matagal pa yung i-U-turn ng sasakyan kesa sa pag-uwi niya. Kasi malapit lang naman yung Study Cafe from here. And common yon dito sa neighborhood namin. So, may mga estudyante siyang kasabay, umuwi. Normal yung mga late ng umuwi ng mga estudyante. And si Ina and Ijun, magpapahatid or magpapasundo sila pag kailangan talaga. Pero pag kaya naman nila, hinahayaan namin sila. Si Ina and Ijun, nagsasabi sila, "Hi, baby." Kagigising lang ni Ina. Sabi ko, wag ka nang umattend ng academy today. Punta na lang tayo sa farm para makita ka na ulit ng lolo't lola mo. Ang tagal na kayang hindi siya nakikita. Lagi siyang busy. Laging nagpapadala si Omoni ng pagkain na gusto niya. Tapos, may din, allowance. Pero naintindihan naman ni Abo Zeno Omoni. Pero syempre, namimiss nila si Ina. And si Ijun. Pag hindi nakakasama sa farm. Kaya alam niyo minsan si Alex, ayaw niya na magpunta sa farm pag hindi kasama mga bata kasi sabi niya, hindi naman excited ang parents kung makita tayo kapag wala yung mga bata. Sabi ko, hindi totoo yan Excited parents mo na makita ka. Favorite son ka I think hindi namin kasama si Ina to go to the farm. Yung teacher nag-message na papasukin na daw si Ina. Kaya papasok siya. Kapag kay Alex message yung teacher, kinakabahan ako niyan. Kasi ayaw ni Alex nag-absent mga bata. Kailangan daw maging responsable sa schedule and i-consider yung teachers nila. Kasi maghahanda sa klase. Tapos hindi sila papasok. Yusay, kumusta? Ganun. Kumusta? Mahal kita. Mahal kita. Ay, kuk. Papunta na kami sa farm. Wala si Ina, may academy siya. Stargazer daw ang tawag dito. Ito yung mga pagkain na ihahanda sa table. Hindi na ako nakatulong sa pagluluto Okay. Ice cream. Ice cream? Hindi na ako pinatulong ni Omoni sa pagluluto. Ito yung tashima. Madami talagang hinahanda. Ganitong family tradition.
We're going to start. Ganito ang table setting. Si Chagun Abuji ang nakakaalam talaga ng positioning. Okay, start na ng ancestral rites. Since si Abuji ang head of the family, siya ang nagli-lead ng rides. Grabe. Ang laki na talaga ni Ijun. Dati pag nag-jessa kami, ang liit-liit pa niya. Ngayon, binatang-binata na. Sinisipon siya eh. Si Abuji, madami na ding puting buhok. And malabo na din ang mata niya. Ang mga Koreans dapat matibay ang tuhod eh. Kasi lagi silang nakaluhod. Pag may jesa. And din pala kapag Thanksgiving and New Year. Ganyan yung ginagawang ceremony bago magkainan. Si Ijun napapagod na yun nakatayo. Okay, this time si Ijun naman. Kakain daw yung lola ni Abuji. Kailangan ng time for the meal. So, rest sila, rest. Chikahan time, ganyan. Final bow. Nakakain na yung lola. So, magliligpit na and magpapaalam na. Big boy na talaga ni Ijun. Samantalang dati nung baby pa yan, gino-joke niya lang yung pagbabaw. Ngayon seryoso na talaga siya. Chinese characters yung ginagamit. Susunugin to netizens. Ito yung information ng lola ni Alex. Oh, first time daw niya. Araso. Okay. And traditional paper yan to netizens. We're gonna have dinner now. Yan ang aming pagsasalusaluhan. Ganito talaga ang gusto ni Abuji, yung nag-gather kami and salo-salo kami. Hugas na. Madami-damit to. Since hindi ako nakapagluto, ako lahat maghuhugas. Nakabasag ako for the first time. Ito yan. 어머니 하나 깨졌어요. 죄송해요. 아버지 뭐 갖다 버리면 손 안 짰었어? 안 다쳤어요. Buntis yata ako to netizens. Lately, dual ako ng dual and delayed ako. Niisip ko yon to netizens kasi parang for Alex, late na kung magkakaroon pa kami ng anak. Sabi niya, ayaw niya nang magpaaral.
hanggang mag-60 siya. So, pero kung ibibigay ni Lord sa amin, syempre, tatanggapin namin, mahalin namin, and thank you, Lord. Pero kasi, parang hindi na din kaya ng katawan ko na magbuntis, sa totoo lang. Anyway. Madami kaming nauwing pagmamahal from my in-laws. Yung iba naligpit na ni Alex. Kasi pagdating, diretso talaga ako sa CR. Ganun ako. Ayun. Anyway, ito yung mga hinanda namin sa Jessa. Madaming natira kasi ang daming pagkain na niluluto every time na may Jessa eh. Di naman siya nakakain lahat. So si Chagan Omoni, meron din siyang nauwi. Ito, ulam na namin to ng buong linggo. Kaya malaki din yung natitipid talaga namin. Ayan na naman. Anyway, tapusin ko na yung vlog to kasi masama yung pakiramdam ko. Ito pala, gusto ko lang mag-thank you din sa sister-in-law ko. Nagbigay siya sa amin ng binake niyang tinapay. Ito na present. So, gana. See you sa next vlog. Bye! I think I need to rest. Love you!